Okay, hello. Ang topic natin ngayon is operational amplifier AC circuits. Okay, so kung ano yung natutunan nyo sa operational amplifier sa DC circuits, apply nyo lang din dito sa AC circuits. So, ang didiscuss pa rin natin is yung 4 ideal op-amps. Ito yung mga condition natin, ideal op-amps. So let's say meron tayong operational amplifier na merong feedback resistor. Let's say inverting na lang. Okay. ZF, ZI. Or baliktad. It should be negative. It should be positive. So, ang condition dito, di ba, this is the VN. Tapos, this is the V positive. VN kasi nasa negative input terminal or ito yung inverting op-amp. Input terminal. Inverting input terminal. Tapos yung V positive yung non-inverting input terminal. Tapos may current IN. Current IP. Or actually, dapat kapag na tayo AC circuit, mga capital letters. Capital VN, capital VP, capital IP, capital IN. So, ang ideal op-amps, ang condition natin is VN is equal to VP. Tapos, yung IP is equal to IN equal 0. Yan. Tapos, para mas maging madali yung ating pag-solve ng AC circuits for op-amps, tandaan nyo na lang yung mga natutunan nyong derived formula para sa mga different configuration sa DC circuits, right? Ano-ano? Ito, yung isa na yung ating configuration na ito yon yung inverting, right? Inverting op-amp ito. Formula for VO Vin relationships. So, yung una, yung inverting. Inverting op-amp. So, napansin nyo, box na yung ating element kasi impedance na to. Impedance yung merong real at imaginary part. Ohms pa rin yung unit. Okay? Pero impedance na yung tawag kapag AC circuits, di ba? Pwedeng combination ng resistor, capacitor, at inductor. So, ano yung ating relationship? So, VO, VI.
'Di ba yung VO is equal to negative ZF over ZI VI. Ano yan? Inverting op-amp. So, ganito yung itsura, tandaan nyo. Next, paano kapag non-inverting? Non-inverting op-amp, bale ang mangyayari, baguhin natin to. Okay, magkakaroon ka ng input dito sa P positive plus minus VI. Tapos naka-ground na yan. Yan. So, ano yung formula natin? VO is 1 plus ZF over ZI times VI. Okay, non-inverting op-amp. Next, ano yung pangatlo? Voltage follower. So, kapag voltage follower, aalisin nyo lang yung mga ano. Okay, so ito, gagawin yung short. Tapos ito, i-open. So, mawawala na siya. Okay, magiging ganyan. Okay, kung ano yung input, siya rin agad yung output. Therefore, VO is equal to VI. Okay, next. Kapag summer or summing op-amp. So, ang summing op-amp, magkakaroon ka naman ng multiple inputs. Okay, negative, positive. Para siyang inverting na maraming input. Ito, so ganito siya. Okay. May feedback resistor, nag-iisa lang ZF. Nandito si VO. Okay, tapos yung mga input niya marami. Let's say Z1, Z2, Z2. So, ito yung input V1, V2, Z3, V3, hanggang dot. Hanggang, let's say, may ZN ka. ZN, VN. So, depende kung ilang input. Bale, yung kanyang formula for VO is negative quantity ZF over Z1 V1 plus ZF over Z2 V2 plus ZF over Z3 V3 plus dot until ZF over Zn Vn. Ito yung summing. Next, yung difference of amp. Subtractor. Difference of amp. Okay, ganito naman itsura ng difference of amp. Negative, positive.
V1, Z1, Z2, Z2, Z1, V2. Okay. Ito naman yung difference of amp. Ang formula, VO is Z2 over Z1 times V2 minus V1. So, subtract nyo lang yung input V2 minus V1 times yung pinaka-gain Z2 over Z1. So, dapat equal yung Z2 dito, equal yung Z1 dito. Yan. So, ito yung mga dapat nyong tandaan na formula sa DC circuits nyo dati nung nag-discuss kayo ng op-amp circuit. Ma-apply nyo pa rin yan ngayon sa circuits 2, sa AC circuits na op-amp circuits. Okay? Para mas madali yung inyong computation once nare-recall nyo yung configuration ng op-amp circuit na ibibigay sa inyo. Mas complicated lang ng onte yung computation kasi magkakaroon na kayo ng complex numbers. Sige, para ma-illustrate natin on how to solve operational op-amp circuit, let's solve some examples. Solve the following. Okay, number 1. Determine VOT for the op-amp circuit below. Drawing muna natin. Okay, determine VO of T for the op-amp circuit below if Vs is equal to 3 cosine 1000 T volts. Yan. So, applyan na natin ng phasor kasi AC circuits na to. Convert muna natin to phasor form.
convert to phase source. So sa Vs, 'di ba, we have 3 cosine 1000 t volts. So in polar form sa phasor, magiging capital Vs is equal to, so yung amplitude niya na 3, copy, then angle 0 kasi wala siyang phase angle. Pwede itong isulat as 3 cosine 1000 t plus 0 degree. Right? Okay. Tapos yung mga inductor or capacitor, i-convert nyo into impedance. So ang meron lang tayo is capacitor. So anong formula kapag capacitor? Dalawa, 0.1 micro tsaka 0.2. For 0.1 micro muna, ano yung ZC formula? 'Di ba? 1 over J omega C. So 1 over J, ano yung omega? Yan yung coefficient nung T sa loob ng cosine. 'Di ba? 1,000 rad per second, angular frequency. So omega is 1,000 times the capacitance. So 0.1 kapag micro times 10 to the negative 6. Sige, gamitan nyo ng calcu, lagay nyo sa mode 2, complex. Tapos, yung angle, lagay nyo sa degree. Shift, set up, 3. Pero naka-degree na rin kasi tayo. So, input nyo lang to, 1 over J. So, yung J ay yun, times 1,000 times 0.1 to the negative 6. Okay. So, ilan to? Ay, negative 10. 10,000 K I or negative J 10 kilo ohm. Tapos, yung pangalawa, si 0.2 micro. 0.2 microfarad. Ang ZC niya, so same formula, 1 over J omega C. 1 over J omega, so same lang sila, 1,000. Then, babaguhin nyo yung capacitance, this time 0.2 naman. 0.2 times 10 to the negative 6. So, huwag natin lagay yung farad. Automatic unit nito is ohm. So, input 1 over I, J yon, times 1,000 times 0.2 times 10 to the negative 6. Okay, negative 5,000 I or negative J 5,000. Negative J 5K na lang. Ayan. So, pwede na nating i-transform yung mga value in terms of phasor. Sige, copy ko yung circuit. So, itong Vs, ano ng value niya? Okay, 3 angle 0 na siya, right? 3 angle 0 degree volt. Etong capacitor, 0.1 micro, ano na siya? Negative J10. Negative J10 K ohms. Tapos, si 0.2, negative J5 kilo ohm. Yung mga resistor, as is lang yan. Hindi nyo na yan babaguhin. So, makakapag-analyze na tayo. So, wala naman tayong specific configuration dito sa op-amp, diba? Kasi halo-halo yung connection, no? Hindi siya specifically non-inverting, inverting, difference, or summing. So, analyze natin using, again, nodal analysis. Okay, 'di ba pag nag-nodal analysis, yung mga non-reference node identify, yung reference node muna, ito yung ground.
reference node or the 0 volt potential. So, ito, pangalanan ko as V1. Tapos ito, di ba ito yung VN? Inverting input. Tas ito, yung VP, non-inverting. Tas may dadaloy na current IN dito. Tapos dito IP. Pero, di ba, by ideal op-amp, ano yung condition natin? Vn is equal to Vp. Tapos yung IP is equal to In equal to 0. So, di ba dito sa ating circuit, si Vp, connected siya sa ground, direkta sa ground 0 volt. Therefore, Vp is 0, right? 0 volt. And by ideal op-amp, Vn is equal to Vp. Therefore, Vn is also 0 volt. So, 0 volt na to. 0 volt na agad to. Sige, let's say Vp. Vp pa rin. Pero alam na natin na ito ay 0. Vn pala, Vn. Yan. So, sige. Ano na tayo? KCL at V1. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung mga direction ng currents, assign muna natin. Let's say, dito sa 10 kilo ohm, pag ganito, okay, I1. Dito sa negative J5 kilo ohm, let's say, pababa, I2. Dito sa 10 kilo ohm, let's say, pag ganito, I3. Dito sa 20 kilo ohm, let's say, pag ganito, I4. Tapos, dito sa negative J10 kilo ohm, let's say, pataas, I5. Okay. KCL at V1, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering sa V1? Ito, si I1. Right? Si I1, siya lang. Papasok sa V1. So, I1 is equal summation of current leaving. Ito, si I2, si I3, tsaka si I4. So, I2 plus I3 plus I4. I-represent natin in terms of the node voltages. So, si I1, bale itong node na to, dahil connected siya direkta sa positive polarity ng 3 angle 0 degree volt, edi 3 angle 0 degree volt na rin siya, positive. So, therefore, I1, higher potential, pumasok sa 3 angle 0 degree, minus lumabas sa V1, divided by the resistance 10K. So, I1 is 3 angle 0 degree minus V1 over 10K. 3 angle 0 degree minus V1 over 10K. Equal. So, si I2 naman, ito si I2. So, higher potential ni I2 pumasok kay V1, lumabas kay ground 0. So, V1 minus 0 divided by the impedance, negative J5K. So, I2 is V1 minus 0 over negative J5K. V1 minus 0 over negative J5K. Plus, so si I3 naman, ito si I3. Higher potential V1 minus lower potential Vn divided by
the resistance 10K. So I3 is V1 minus Vn over 10K. V1 minus Vn over 10K. Plus si I4. Okay, higher potential ni I4. Pumasok siya dito sa V1 minus lalabas dito sa node na to. Ano yung node na to? 'Di ba nakakonect tong node na to dito sa VO? Okay. So therefore, I4 is V1 minus VO divided by the resistance 20K. So V1 minus VO over 20K. Simplify lang natin. Pwede nyo nang cancelin tong kilo. Yung K, 'di ba? Common sa bawat term. Tapos, kasi ito palang Vn, pwede pa nating i-substitute yung value niya na 0. So, magiging 0 na to. So, itong mga V1 minus 0, V1 minus 0, V1 na lang yan. Alisin nyo na yung minus 0. Sige, simplify lang natin. Alisin natin yung denominator. Ano yung LCD ng 10, 5, 10, 20? 20. Okay, multiply both sides by 20. So, distribute. So, 20 divided by 10, 2. Times quantity 3 angle 0 degree minus V1. Dito naman, 20 divided by 5. 4. So, 4 V1 over negative J. Diba yung over negative J, ang ibig sabihin niyan, sa calcu, sige, 4 over negative I, positive 4I. So, magiging J4V1 na siya. Tapos dito, 20 divided by 10, 2 times V1. Tapos dito, 20 divided by 20 cancel. Magiging V1 minus VO na lang. So, distribute natin tong 2. Ano yung 2 times 3 angle 0? Kasi pag 3 angle 0, 3 lang yan eh. Di ba? So, 2 times 3 angle 0, 6. 6 angle 0 or 6. Minus 2V1 equals, combine natin. So, J4V1 plus 2 plus 1V1, 3V1 minus VO. Transpose pa natin si negative 2V1 sa kanan. Bale, 6 J4V1 plus 3V1 minus VO plus 2V1 na siya. So, 6 is, so pwedeng i-combine yung real part ng V1. 3 plus 2, 5V1 plus J4V1 minus VO, or i-factor out nyo dito si V1, magiging V1 times the quantity 5 plus J4 minus VO. Or pwede nyong unahin yung 5 plus, sige, ganyan na lang. Kahit ganyan na lang. Equation 1. Next, isa pa, equation. Mag-KCL naman tayo dito sa node Vn. KCL at Vn. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa node Vn, ano naman yung mga entering? Si I3. Papasok. I3.
equals, siya lang 'di ba? Ano yung leaving? Si I5. I5 tsaka si IN. Pero by ideal op-amp, IN is 0 eh. Right? So, I3 equals I5 na lang. So, represent natin yung I3 tsaka I5 in terms of the node voltages. So, si I3, alam na natin, kanina, diba? V1 minus Vn over 10K. So, I3 is V1 minus Vn over 10K. Equal, so si I5, higher potential, pataas siya. So, pumasok sa Vn minus lower potential, lumabas sa Vo, divided by the impedance, negative J10K. So, I5 is Vn minus Vo over negative J10K. So, Vn minus Vo over negative J10K. Pero, di ba yung Vn, 0 volts yon, yung Vn. Okay, so substitute nyo na yung Vn as 0. 0, 0. So, magiging V1 over, sa cancelin nyo na rin tong kilo, yung K. V1 over 10 is equal to negative Vo over negative J10. Yan. So, cancelin nyo na rin pala tong 10. Magiging V1 is Vo over J. Cancel yung negative. Or, di ba yung 1 over J, negative J yon. Negative J. So, V1 is negative J Vo. Equation 2. So, pagsamahin natin yung dalawang equation, equation 1 and equation 2. So, solve natin si Vo, diba? Yun yung hinahanap. So, substitute nyo yung 2 sa 1. Substitute 2 in 1. Etong V1 na to, papalitan natin ng negative JVO. So, 6 is equal to 5 plus J4 times V1, papalitan nyo ng negative JVO minus VO. Okay, so magiging 5 plus J4 times negative J, factor out nyo si VO, minus 1 times VO equal 6. So, finactor out ko yung VO. Evaluate nyo to sa calcu. So, 5 plus 4i times negative I minus 1. Okay, 3 minus 5i or 3 minus J5 VO. So, anong value ngayon ni VO? Divide both sides by 3 minus J5. Cancel. So, VO is 6 over 3 minus J5. So, input nyo sa calcu that 6 over 3 minus 5i. Ito yung exact form sa rectangular 9 over 17 plus J15 over 17 volts. Pero kailangang i-convert to time domain eh. So, gawin nyo siyang polar. So, shift complex to 3, R angle theta. Okay, approximately 1.029 angle 59.04 degree volts.
So, kailangan naka-time domain. Phasor domain yan. Ang hinahanap time domain. 'Di ba? Sabi, determine VO of t. So, gagawin nyo siyang ganito. Amplitude, bale, VO of t, amplitude niya to. Yung 1.029, tapos cosine, dapat naka-omega t plus phase plus theta. Okay, ano yung omega or yung angular frequency? Yung same lang na value kanina na ginamit natin. 1,000 ba yun? Okay, eto di ba? 1,000 omega, 1,000 t. So, omega is 1,000 t plus, ano yung phase? Ito, 59.04. 59.04 degree volts. Yan. Ito yung final answer. Okay, next. So, problem number 1. Okay, problem number 2. Compute the closed loop gain and phase shift for the op-amp circuit below. Assume that R1 is equal to R2 equals 10K. C1 is 1 microfarad. Mali. C1 is 2. C2 is 1 microfarad. And omega is 200 rad per second. Okay, ito yung circuit op-amp. Okay, compute the closed loop gain and phase shift for the op-amp circuit below. Assume that R1 is equal to R2 equals 10K. C1 is 2 microfarad. C2 is 1 microfarad. And omega is 200 rad per second. So, kapag na-identify nyo na yung type ng configuration dito, kahit wag na kayong mag-derive ng voltage gain kasi derive na siya eh. 'Di ba? Kaya pinakita ko na sa inyo kung ano yung mga different op-amp configuration. So 'di ba, meron tayong inverting op-amp, non-inverting op-amp, voltage follower, summing or summer op-amp, tsaka difference op-amp. So ano kaya type ng op-amp circuit ito, configuration? 'Di ba meron kang feedback? Ito yung pinaka-impedance ng feedback mo.
connected dito sa Vn, tapos meron kang series impedance sa source. Di inverting, this is inverting op-amp. So, ang gain ng inverting op-amp, so VO over VI is negative. So, Z. Z na gamitin natin kasi impedance na tayo. ZF over ZI. Ano yung ZF? Ito. ZF. Ano yung ZI? Ito. So, yung ZF is anong connection ng resistor tsaka capacitor? 'Di ba parallel? So, ko-convert nyo ang impedance neto. Ang impedance neto is, 'di ba, 1 over J omega C2. So, ZF is R2 parallel with yung impedance ng C2, 1 over J omega C2. So, simplify nyo siya. Paano yung formula kapag dalawang parallel? Diba? Product over sum. So, R2 times 1 over J omega C2 times over the sum. R2 plus 1 over J omega C2. So, alisin nyo yung denominator. This is a complex fraction. Multiply nyo by J omega C2. Both numerator and denominator. So, sa numerator, makakancel si J omega C2. Okay? Ang matitira, R2 na lang, divided by, so sa denominator naman, i-distribute nyo to. Okay? So, R2 times J omega C2, bale, multiply nyo lang J, unahin ko si omega, then R2 times C2. Plus, so dito naman, 1 over J omega C2 times J omega C2 cancel. 1 na lang. Okay? Or, R2 is 1. Unahin ko yung real part, 1 plus J omega R2 C2. Ito yung ZF. Next. So, si ZI. Bale, naka-series si R1 sa anong impedance ngayon ng C1? Bale, 1 over J omega C1. So, kapag series, i-add nyo lang yung R1 sa 1 over J omega C1. So, ZI is R1 plus 1 over J omega C1. Okay? Combine nyo as a single fraction. So, anong LCD ng ito over 1? LCD ng 1 at J omega C1, edi J omega C1. So, J omega C1 divided by 1, J omega C1 times numerator R1, bale J omega R1 C1 plus, so, J omega C1 divided by J omega C1 is 1 times the numerator 1, 1 pa rin. Or unahin natin yung real part, 1 plus J omega R1 C1 divided by J omega C1. Yan. So, pwede na natin i-plug in sa formula na VO over VI, diba? Negative ZF over ZI. Yung kanina. Ito. So, magiging negative, ano si ZF? ZF.
Ito, copy natin. So, R2 over 1 plus J omega R2 C2. All over Zi. So, si Zi, ito, copy ko. Yan. So, simplify natin, bale, negative numerator times the reciprocal nito. Reciprocal ng denominator, right? Bale, J omega C1 divided by 1 plus J omega R1 C1. So, negative numerator times numerator, bale, J omega R2 C1 divided by product nitong dalawang denominator. So, pagtabi niyo lang 1 plus J omega R2 C2 times 1 plus J omega R1 C1. Ito na yung VO over VI. So, pwede nyo na ngayong i-substitute. Bale, ang values natin is ito. So, negative J omega 200 R2 10K or 10 times 10 to the third. Tapos si C1 2 micros, so 2 times 10 to the negative 6 divided by 1 plus J omega 200 R2 pareho lang 10 times 10 to the third. Tapos sana tayo C2 1 micro 1 times 10 to the negative 6 times 1 plus J omega ulit 200 R1 is 10K 10 times 10 to the third urong times C1 2 times 10 to the negative 6. Yan. Input nyo na lang sa calcu. Sa complex mode, ay negative. So, 200 times 10 to the third times 2 10 to the negative 6i over 1 plus 200 times 10 to the third times 1 to the negative 6i times 1 plus 200 times 10 to the third times 2 to the negative 6i equals. Okay. Tama ba? Negative 24 over 85 plus 28 over 25J. Pero dapat naka-complex. So, shift 2
3. In complex, 0.434 angle 130.6 degree. 60 degree. Or 6 degrees, sige. Bale, ang hinahanap dito, yung closed loop gain, tsaka phase shift. So, dito sa polar form, yung closed loop gain, yung, ang tawag dito, ito yung modulus ng complex number. 0.434. Yan. Unitless. Tapos yung phase shift, yung modulus, ay yung argument pala, or yung angle. 130.6 degree. Yan. So, ito yung sagot sa problem. Okay. Yan. So, nakapag-solve tayo ngayon for the topic operational amplifier AC circuits. Dalawa pa lang, no? Medyo mahaba kasi ang solution kapag AC circuits na. Sige, tuloy natin. Let's have part 2 for the same topic. Operational amplifier AC circuits. Abangan nyo lang. Solve pa tayo ng maraming problems next time. So, follow nyo lang ako dito sa ating account para ma-notify kayo pag meron tayong next video tutorial sa susunod. And mag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for AC circuits para ma-check nyo. Pati yung playlist natin sa AC Circuits, Circuits 2, mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin. Simula sa unang lesson hanggang last lesson. Para meron kayong guide, video tutorial playlist for Circuits 2 sa buong subject nyo. So good luck sa mga nagtitake ng Circuits 2. Kaya nyo yan, aral lang mabuti. And panoorin nyo lang yung mga video tutorials natin sa YouTube. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.